bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article written by Bilyonaryo. Title, Internal Purge Underway. Recto says Marcos to name corruption masterminds, file cases by year end. Wow naman. Is this a joke? Papangalanan daw ng Pangulong Marcos ang mastermind sa korupsyon at sasampa ng kaso by year end. Tayo, taong bayan, karamihan sa atin, alam na natin yung mastermind. Tingnan natin kung ano. Walang walang involved sa kasya. Sinong papangalan niya mastermind? Saldico, nagsalita na. Nilaglag na kayo ni Saldico. So, sino pang papangalanan yung mastermind? Sabi ko, joke of the day ito eh. Ito, basahin natin ha. Finance Secretary Ralph Recto said the government is undergoing a self-driven cleanup as President Ferdinand Marcos Jr. prepares to file corruption cases and publicly identify the masterminds behind the misuse of public funds before the year end. In a statement, Recto said the government was confronting the corruption scandal head-on, stressing that the turmoil was not a leadership crisis, but a government reforming itself from within, led by a president who chose to be the whistleblower, not the apologist of corruption. We were not born yesterday, Mr. New Executive Secretary. Ano yan? The president chose to be the whistleblower. Hindi nyo na kami pwedeng lokohin. Siyang whistleblower nga. Ipinagmayabang niya ang flood control project niya. Tapos, pinakcheck ni Bagyo Karina. Ang dami niyang mga alibay. Nabangga ng barko, malakas ang hangin, na-overwhelm, na climate change, new normal. Pasensya na kayo, maingay. Nandito ko sa isang karinderya, kumain lang ko dito, nag-vlog. Climate change, new normal, tanggapin nyo na, ganyan lang tayo, wala tayong magagawa. Nung naipit na siya, wala na siyang papupuntahan, nagpakitang gilas ang Pangulo. Mahiya naman kayo. Ang taong bayan, ano ngayon? Kami nagsabi, kayo ang mahiya. Whistleblower. Ano yan? Reforming itself from within. Ano ang inyong pahayag sa palasyo? Nag-resign si A.S. Bersamin out of delicadeza. Yan ang pahayag ninyo. Ngayon, nagsalita si A.S. Bersamin, I did not resign. Tinawagan ako. Somebody outside Malacanang na I had to go. Ano yon? Reformation, ano yan? Within itself? Reforming itself within. Meeting the crisis head on. Binobola nyo naman ang taong bayan, Mr. A.S. Again, we were not born yesterday. Salamat at nagsalita si A.S. Former A.S. Bersamin. Sinabi nyo nag-resign. Nag-resign. Sabi niya, I did not resign. Sinong paniniwalaan namin? Yung taong former Chief Justice yan eh. He did his best to serve this administration. Tapos, tatawagan lang somebody not within Malacanang. Ano yan? May shadow government? Talaga bang si PBBM ang Pangulo? Dapat ang Pangulo ang magsabi sa kanyang ES na alis ka na lang. Yun. Walang problema. Why would it take somebody from outside Malacanang na tawagan yung ES na umalis ka na? Is that reforming within itself? Within? And then the President meeting head on the challenge? Huwag nyo kaming lukuhin. Ngayon, papangalanan ng mastermind. Alam na namin ang mastermind. Hindi na namin kailangan.
Pasalamat na lang kami kay Mr. Saldico. Nagsabi na siya. Oh, binalidate na ngayon. Totoo yung paratang ni Saldico na may insertion na 100 billion. Kasi may tumanggap ng kickback. Oh, yung pinangalanan na tumanggap ng kickback, nag-resign o sinibak. O ngayon, sasampahan nyo ng kaso. So ano ba yan? Either, kung walang kinalaman ng Pangulo, napakahina siya talagang Pangulo. Kasi niluluko siya ng kanyang nasa palibot. Naniniwala na tuloy ako sa sinasabi ni BP Sara na ang Pangulo hindi nagtatrabaho. Alas 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na siya. Naniniwala na tuloy talaga ako na sabi ni Senator Amy, nung governor pa ang Pangulo sa Ilocos Norte, halos hindi nagtatrabaho. So itong nangyayari ngayon, ang tingin ko, opinion ko lang ito, the President is not doing his job well. Kasi niluloko siya eh. Napapaikot siya, tama, ganun din ang sabi ni Senator Amy. Kaya nangyari itong korupsyon dahil ang aking ading nalulong sa pulburon. Inaabuso siya, hindi niya alam ang nangyari. Ang dami ng instances. Naglindol sa Cebu. Anong sabi ng Pangulo? Naglindol yata. Ano ba yun? Nagkaroon ng bombing sa Marawi. Wala man lang siya pahayag o ano. Baliwala sa kanya. Ang daming instances. Nawawala ang Pangulo. O, papangalanan pang mastermind. O, mga kaibigan, mag-comment kayo. Kailangan pa ba ng Pangulo na pangalanan ng mastermind o hindi na? Ako, alam ko ng mastermind eh. Joke of the day talaga ito, papangalanan ng mastermind. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.